Good morning! Good morning po! Happy blessed Sunday! Nagluluto si Cheyenne ng ang tawag nito, breakfast niya, fried rice and egg. Naku, nag-good morning ng alaga ko. Okay, open ko lang sila, guys. Good morning, Sky. How are you? Good morning na silang dalawa. Good morning, two kids. Walk na, walk. Rico, wait. I will put my... Hindi pa ako nag... Queen! Pahiin ko lang, guys. Kasi nagwala na siya. Sorry. Siya yan. Fried rice. Ayan, Oh, kinalmot ako ni Queen. Sakit. Pinaihi ko sila, guys. Hindi ko na kayo sinama kasi dalawa ang hawak ko ba. Sarap. Luto niya yan. Fried rice. No, mama. Eat habibi sa 10. You drinking milk? No, I don't want to eat rice in the morning. Okay. Si mama pala, guys, ano, tawag dito? Church. Punta sa church. Mamaya naman kami. Si Kia naglalaro. I don't have to do all the tasks. I can do one of them. Okay. I have to upgrade my wardrobe. Okay. And I have to sabi niya, naggumawa siya ng plan na ano, for how many days? 21 days to keep the room clean. Is this possible? Yes, it will. And Just then make you it. have to fix your time schedule. So you realize that I'm sleeping like early these days, like around 9. Okay. Andito na si mama, guys, kumakain. And then yung isa andito naman. So we started this Naglalaro. Nagprepare kami. I mean, mamaya pa, maaga pa kasi. Punta kami sa church. Si mama, tapos na. Kumakain siya ng breakfast. And aalis siya, guys. Kukunin siya ng hipago. Kasi nga, di ba walang pasok ng ilang days. So, nililinis ko yung tainga niya. Mommy, if you have to keep the room 21 days clean, and you have to clean the room again and again. Oh no! Yeah, 21 days of cleaning. Don't pick your ears. You will hide that. Nobody has that. Ayan, naglilinis na siya. Hayaan ko lang. Maglinis siya. Why you begin now? It should be tomorrow. No. Yesterday I planned it. Okay. Ayan. What do you have to show us? Fantastic. Wala si Mr. Guys, may trabaho siya. Okay, like here. Okay. Hold on. I'm messing myself. If I do one of those tasks, I always have to put a check on stuff I did. No, I can put a check. Okay. The things I did. Bravo. Ayan ko lang. Talagang ganyan ang mga nagdadalaga ba? Gumagawa ng sariling nakakatuwa. Ito naman. Masakit daw ang kamay niya. Paano kasi? Ang kulit-kulit. Ito dito sa niya. Yung bones. Parang na ganyan niya. Nung maglalaro siya, nadaganan niya. Kaya masakit daw. Pumunta na doon, naglinis. Sabi, don't clean your ear alone. What? You will hurt. Be deaf. Kami na naman. Tapos babalik siya pag ganun siya punta dito, punta doon, ganun. Mga kapitbahay, nag-aayos kami, pupunta kami ngayon sa tawag nito sa church. And iwan ko tong camera, guys, kasi nalobat na siya. So hindi na ako mag-vlog doon, basta magsisimba kami ng mga bata. And ready na sila. Hello kids, good morning. Hello. And
hinihintay namin si Miss. At wala si Mr. guys. Sa trabaho siya. Alam niyo, dito sa Lebanon, hindi ka pwedeng lumabas na basa yung buhok. Pero ako, minsan lumalabas ako. Lalo pag ganitong weather, malamig. Hindi ka pwedeng lalabas na basa yung buhok mo, guys. Na yung buhok ko, oh. Kumapal na din siya konti since nung nagpagupit ako. Grabe ang iksi noon. Kapal na din siya, guys, kumapal. Alam nyo, kanina naliligo ako. Tawag nito, hindi ko, yung isip ko wala. Yung pinilagay ko sa buhok ko, yung gel pala, body, shower. Sabi ko, bakit ang lagkit? Sabi ko, tapos, naalala ko, hindi pala, yung sabon pala sa body, yung body soap, yung gel, ilagay ko sa ulo ko, ginawa ko shampoo, ano ba yan? Tapos inisip ko, nagsabon na ba ako? Ay naku, nawawala ako sa sarili. Hindi sa guys, basta na, minsan, yun ang problema sa akin, minsan yung cellphone ko. Saan ko nilagay yung cellphone ko? Kaya ngayon, since na ganito na yung ko, naka-volume na siya kasi talaga, minsan guys, hindi ko hinahawakan ang cellphone ko. Nasaan yung cellphone ko? Tinatanong ko na lang yung mga bata, we don't know. Pati yung ko guys, minsan pag may binibigay si Mr. na paper, ganyan na important things, hindi ko alam kung saan ko nilalagay. Kaya sabi ni Mr., wala, ka na, hulyanin ka na. Matanda na pala ako, guys. Kaya niluloko ako ni Mr. Matanda ka na. Gumagano pa siya. Niluloko niya ako eh. As in, kanina, nag-isip ako, nagsabon na ba ako? Yung nilagay ko yung pala sa buhok. Nilagay ko sa buhok ko yung gel, body gel, yung sabon. Kaya sabi ko, bakit ang lagkit ang buhok ko? Tapos inisip ko, nag-shampoo na ba ako? Ganon, guys. Minsan nagluto ako ng mujaddara ba yun? O dardara, yung nilagyan ng rice. Nung, may pagkaiba kasi ang mudardara at saka mujaddara. Yung mudardara ata is yung gilingin siya. Yung dardara, i-correct mo nga ako, hindi ko na din alam. Yung buo siya na lutuin with rice. And then, bakit walang rice? Kulang. Pinilit ko na meron, nilagyan ko kahit nakalimutan ko lagyan yung missing ingredients ako. Sabi niya, alam ko na. Nakalimutan mo na naman, sabi ni Mr. Ayan, tapos na. Tama na ito. Tapos, na lang, mag-ponytail, ganyan na. Let's go, kids! I'm ready. Yan, iwan ko tong guys, gamit kong kasi malulobot. I-charge ko lang para pagdating namin may gamit ako. Okay, ganyan na. Kumapal na yung buhok ko, thanks God. Yala. Yala. Nagyala. Ako naman ang hinihintay nila ngayon. Okay. Let's go now. Hindi pa ako kumain kasi tawag dito. Yeah, 10 na? Almost. Mag-book pa kasi. Sige guys. Bye. Kita lang namin. Iniwan ko tong cellphone kasi nagtitouch siya. Ayan. Ngayon pala ako kakain, nagutom ako. Mag-breakfast muna ako and then mag-prepare ng lunch. Ayan, coffee muna ako guys. Hindi pa ako nag-breakfast, nagutom talaga ako.
Ganun ako, pag pupunta ako sa church, hindi ako kukain. Tapos saka na lang ako kain pagdating namin. Mag-inom lang ako ng warm water, ganun. Maraming tao ngayon sa church. Buti na ano kami, tawag dito. Mama, kinuha na ng hipag ko, hindi na ako nakapag-vlog. Ayun, nag-ano na sila, nag-turn pala sila. Ayan, nag-harvest din sila ng avocado. Konti lang yung kinuha. Kasi hindi nila maabot. Tapos ang ingay-ingay ng dalawa kong aso. So, mag-ano ako, tawag dito. Mag-coffee kasi hindi pa ako nag-breakfast, guys. And prepare ako ng food. Mag-coffee tayo. Kasi pag hindi ako mag-coffee, guys, masakit ang ulo ko. Ewan ko ba. Alam nyo, tagal ko nang gustong magtigil ng mag-coffee. Parang na-addict na ako, guys. Oo. Kapag hindi ako mag-coffee talaga sa isang araw, sikit ng ulo ko, ang bigat-bigat. Ganun ba kayo? Dati hindi naman ako ganito. Talaga ayaw ko mag-coffee noon. Pero, hinahanap-hanap ko na. Basta coffee lang, gabi, nagko-coffee din ako, buti na lang nakakatulog ako, guys. So anyway, yun, umalis na si mama, kinuha ng hipag ko, guys. Kasi walang pasok ang mga bata, so doon muna si mama. Sabi niya, doon muna ako. And then, babalik din siya, guys. Ganun ang ni mama, pupunta dun sa kapatid ni Mr. And then, after, pupunta na naman siya dito, babalik siya, ganun. Ang lulutuin ko is fried chicken. And then, meron pa kaming tira na, yan yung, din ay lunch namin. Ng mga bata. Tapos mag-rice ako. And then siguro magtalbos ako. Mamaya kuha ako ng talbos ng kamote. O para may gulay ako. Gusto ko kasi guys gulay. Kaso itong lalaki mahilig siya sa fried chicken. Kaya mag-fried chicken ako. Kain tayo ng breakfast. Ngayon pala ako mag-breakfast. Palitan sana namin ng yung schedule. 9 to 10 sana ang punta namin. Kaso, mga bata kasi matagal sila guys. Kaya sabi ko, sige 10 to 11. Kaya 11 sakto. For lunch naman na. Late na naman kami mag-lunch. Tira kanina ni Kian ito na croissant. Kape. Nag-breakfast ng mga anak ko, guys, before kami pumunta. Kanina. Alam nyo guys, may sasabihin ako sa inyo. Kasi nababasa ni Mr. ang mga comment nyo about sa, sa suggestion nyo na uuwi na lang kami, ganyan. And isasama siya. Alam nyo guys, hindi madali mag-decision. Kasi si biyanan ko, meron siyang health issue. And then,
ano yan, every month yan na may nagpapa-blood test, may check-up, health check-up, ganyan. So, if uuwi siya dun, okay, let's say, okay naman ang about sa ano natin doon, hindi ko naman binababa ang mga doktor doon, mga medical ano guys. Kaya lang, ang tawag nito, yung gamot kasi ni mama guys is free. I mean, hindi niya binibili. Bale, free yung mga medicine niya, ganyan, hindi siya gumagastos ng pagbili ng medicine kasi yung biyanan ko kasing lalaki is army, so may insurance, may ano siya guys, insurance, kaya ganun. So, and then hindi madali, if ever na may mangyari dito, baka hindi sa Pilipinas siya pupunta, may anak kasi siya sa Dubai, so ganun guys. So hindi ko siya pwedeng dalhin dun. And gusto namin siyang ipasyal doon sa Pilipinas nung buhay pa ang biyanan kong lalaki, noong okay pa ang buhay, ganyan. Kaya lang, tawag ito, yun naman na ang nangyari, bumagsak ang economic dito. Talaga balak talaga namin silang ipamit noon sa magulang ko sa personal kasi hindi pa sila nag-meet since nung nag-asawa kami ni Mr. So, ang balak noon kasi ni Mr., either yung mga magulang ko ang dalhin namin dito noon, either yung mga magulang niya ang ipunta namin doon, yung parang ipasyal ba, ganyan, kasi meron naman silang passport, ganyan, nakaka-travel naman sila. Kaya lang, ang nangyari yun na nga, bumagsak ang economic dito, and then naapektuhan kami, na alam yun na, back to zero kami guys, ganyan, and then, yun yung nangyari sa buhay namin. Nababasa kasi ni Mr. guys, hindi ko binabasa pati negative comments, hindi ko yan binabasa. Siya yung siya yung tumitingin sa comments. Minsan sabi niya, ang tawag nito, maganda daw yung sinabi ng nag-comment na ito. Siya yung nagsasabi kasi may translation guys. So hindi ko sinasabi kay Mr. ang mga negative comments or mga kahit good comments. Hindi ako nagsasabi sa kanya. Siya yung nakakakita ng mga comments nyo. So, ganun. And, ano pa? Kaya, minsan, pag may basher, nasasaktan siya. Kaya lang, alam niya na emotional ako, sensitive. Sabi niya, hayaan mo na, just ignore. Ganun siya yung nag-ano sa akin, guys. Like yung kahapon, hindi ko nakita yung comment ng haba-haba, nakita niya. Sabi niya, I like the way she think, I like the way, alam mo, ganun, mag-ano din si Mr. mag-comment din siya, ganyan. Sa mga comment nyo, guys, na-appreciate ng asawa ko. Kaya nababasa niya about sa, tawag nito, sa mga comment nyo, sa suggestion nyo na uuwi kami sa Pilipinas, ganun. So, about sa visa niya, ganyan, sabi niya, hindi, basta hindi daw madali guys kasi wala kayo sa sitwasyon namin, ganyan, pero na-appreciate namin mag-asawa kasi nakita namin yung concern nyo sa family ko, lalo sa mga bata, and yun nga, isa yung hindi pwedeng dalhin ang biyanan ko kasi meron siyang health issue, and then, alam nyo guys, pag doon naman sa Pilipinas, alam nyo, magastos ang paggamot, ganyan. Dito kasi kahit ano na sila, kahit walang karamdaman, alam nyo, yung every month yan na mayroon silang health check-up. So, ganun. Yung biyanan ko, talagang kailangan niya ng maintenance, ganyan. So, yun din ang isa na hindi ko pwedeng dalhin ang biyanan ko dun. Pwede ko silang dalhin pag, alam nyo guys, mamasyal, ayaw nyo mag-ano lang ba, mag-relax, ganyan. Pero ngayon na stress naman yung, alam nyo, yung reason, ganyan. So, siguro hindi guys, hindi 100% or 50-50, ganyan. Never ni Mr. naisip na dalhin yung biyanan ko doon ngayon, lalo ganito ang sitwasyon ng buhay namin, ganun guys. Yun yung ano. Since then guys, talagang gusto din ni Mr. na mag-for good kami noon. Okay pa ang economic dito. So, na-share ko naman na siguro guys kung ano yung start ng buhay namin. Bakit kami napunta sa bahay na ito. Napunta lang kami dito kasi yun na nga guys na bankrupt kami. And then yung situation noon dito na it was 2020.
naapektuhan kami sa blast noon kasi yun na nga, nag back to zero kami guys, kaya ganun ang nangyari. Pero ayoko sanang ikwento kasi marami nagtatanong bakit nakita kasi nila yung old vlog ko, kaninong bahay to, ang ganda, bakit okay naman pala ang buhay nyo noon, ganun yung mga nag-comment. So ayun, hindi ko kasi syempre na-share ko sa inyo guys ang buhay namin, kung saan kami nagsimula until dito kami ang tawag nito, andito na kami sa buhay na ito. So wala akong pinagsisihan sa buhay ko guys, sa buhay namin ng asawa ko, and alam ko na lahat ng nangyayari may dahilan, at ginising ako ni Lord guys. Yun yung una. Naiyak na naman ako. Alam ko yun yung dahilan. So anyway, lahat naman guys sa buhay, ika nga parang gulong, minsan nasa ibabaw, nasa itaas, minsan ganun. Kaya marami akong natutunan sa buhay. And hindi ko yun pinagsisihan kahit kailan guys. Kasi alam nyo, pag meron ka ganyan, hindi mo siya maalala. Alam nyo, gets nyo ba ako? So ngayon, mas nakilala ko siya, mas lumapit ako sa kanya. Kasi ginising ako guys. So marami akong nakilalang tao dumating sa buhay namin, umalis, sinaktan, mga kaibigan na iniwan ka after all, ganun. So marami akong natutunan talaga sa buhay. So thank you sa nakaka-appreciate kung minsan emotional ako kasi wala kayo sa sitwasyon namin. Tensya na naman, umiiyak ako guys. Wala lang, alam nyo kasi kanina nasa church ako, pinuhos ko lahat na. So yun yung yung reason kung bakit hindi ko din madala yung biyanan ko doon. Siguro madala namin someday, one day, pag okay na ang sitwasyon dito sa Lebanon, ganyan. Pero nakaplano noon guys na talaga magbakasyon sila noon, dalawa ng yung biyanan ko noon, para i-meet yung magulang ko, pero hindi nangyari guys. Kasi yun na nga, dumating yung dito sa Lebanon noon, yung alam mo, economic crisis. So isa kami na naapektuhan talaga. Hindi ako nahihiya na sabihin sa inyo na nag back to zero kami, wala kami. Thank you pala sa mga nanood sa old vlogs ko, kasi nakikita ko naman guys yung mga comment nyo, and na-appreciate ko po. So thank you so much, kasi marami silang tanong. Anyway, yan, kain muna ako ng breakfast, and then continue ako mamaya, nagluto ako ng lunch namin guys. Maya ulit. Hi guys, nagluluto ako ng pang-lunch namin, fried chicken, at saka nagre-reheat ako ng rice and yung Dawood Basha. So, may salad din ako dito na kamote, and then, ayan, with bagoong ito yung pagkainin ko. Tira namin kahapon, Dawood Basha, at nag-fried chicken ako guys. Fried chicken. Nanonood ako ng Tagalog movie, and nakaluto na ako, fried chicken, salad na ang tawag ito, kamote. Eat! Yala, I finish. Finish, kids. Wash your hands.
chicken. With the chicken. Give me the chicken. Gravy for you, 8 p.m. I want some chicken. Yan, hide the chicken. Where's the spoon of the rice? Let us wait. Where is this? Hello, Diplo. Kain tayo mga kapitbahay ko. Kain. I found it. A spatula. No, Miss Haita. A spatula. This one, the woodbasha. Yeah, maybe. Yeah, the basha, the sauce of the basha. Yes, with the chicken. Careful. Oh, wait. Ate, what? Do you know what your puppy means? That means it was. Nasa baba na si Kian makain kasi Ella pray pa din. Mommy, I didn't pray. I did. No, I didn't see it. I just say, these pieces make us in good health. Ella, kain tayo guys. Pagpukbang tayo. Ito na yung food namin. Ilagay natin dito para makita nyo magmukbang kami ng mga bata. Ayan, siyempre naghugas na ako ng kamay. Kain tayo. Let's eat. Ando na si Kian sa baba. Hindi nyo makita. Kumakain sa baba. Thank you Lord sa food na ito. Yung bagong ate. Tapos, etik ka pala doon. Yan, bagong isa yan. Sarap. Salad. Sarap. Crunchy. Tapos na kaming kumain, guys. So, anyway, ito pagkain ng mga aso ko, rice. Tapos yung sobra naming, yung Dawood Basha na sobra namin. Ito, mainit-init pa siya, guys. Ay, wala nang kuryente. Yan, ito pagkain namin mamaya ito sa kanila. Hati sila ng dalawa kong alaga. So, tapos na kaming kumain. Yung dalawa, ganito yan, guys. Pag kahit school ay vacation, dapat mag-review sila ng 1 hour. So, sabi ko mag-review na kayo kasi mamaya, after ako maglinis dito sa kusina, i-check ko yung nire-review nyo. Ganun ako yung assignment nila. Kaya yun, nagre-review sila. So, natapos ko dito. Tapos na kami. Naubos na yung kamote. Ito na lang na. Hi guys, good evening. Hello. Good evening guys. Good evening po. Can't even say good evening. Good evening. Good evening. Anyway, naghahanda ako ng dinner nila, sandwich. I want peanut butter. Yeah, gusto niyo daw ay, alay Pico. Tapos mag-Milo daw siya. Maaga ko sila patulugin guys kasi bukas pupunta kami sa Philippine Embassy. Bukas wala silang pasok. And
kanina si Mr. kung gusto, sabi niya, punta na kami bukas kasi sa holiday dito and baka 1, 2 ganyan is mag-close. So 30, hindi lahat ng school guys dito sa Lebanon ay off. Mga bata, yung school nila, ginawang off yung Monday. So, ayan, medyo late ko na itong i-upload. Delay kami ng 1 day. Ayan, so, Monday kami pupunta guys, bukas. Tapos, mag-Milo daw siya. Gawan ko siya ng Milo. Ayan. Okay guys, i-end ko na itong vlog namin. I-edit ko muna ito. Tapos, para bukas may ihabol. So, thank you pala sa panonood nyo sa aming channel. Sa lahat ng ng bagong subscribers natin, mga commentors. Pasensya kung minsan late na akong mag-reply. And binababasa ko lahat ng comment nyo guys. Anyway, good night and God bless us all. Keep safe everyone. Thank you sa pagmamahal nyo sa Khalil family guys. See you again. See you bukas guys.